Tangin tayo dito sa concert. Lintik na concert to. Ay, naka. Meron akong dalawang magkahiwalay na opinion dito, ha. Take note. Mau-offend kayo sa isa, matutuwa kayo dun sa isa. Pero, nonetheless, I hold both opinions as true. Both of them. Okay. Pag-usapan na ngayon natin tong Coldplay na to. Kasi si PBBM, umattend ng concert. Alam naman natin, mga kotsero, si PBBM, mahilig talaga yan sa music. Alam natin yan. At saka kapag nung campaign, di ba, paulit-ulit niya sinasabi na ano ba ginagawa niya on his spare time, ganyan-ganyan, music, read, music and read, music and read. Yun lang daw ang ginagawa niya. Tapos meron pa sinabi na nagsa-saxophone ba, something. Parang ganun. So alam natin, si PBBM, mahilig talaga siya sa music. So, it is understandable, mga kotsero, na kung merong international artist, as in big-time international artist, na pupunta ng Pilipinas, more often than not, pupunta dyan si PBBM. Bakit? International artist yun, guys. Langya. Ako nga, nagpunta dito ang kaso nga lang Australia group, Australia company. Kung familiar kayo sa musical na Hamilton, nagpunta ako dyan. Ang mahal ng ticket dyan. My goodness. Napakamahal ng ticket dyan sa Hamilton. Pero nagpunta ako dyan. Bakit? Mahilig ako sa mga ganong klase. Eto si Miss Saigon sa etong darating na March hanggang April, magkakaroon sila dito si Miss Saigon. Manonood din ako dyan. Bakit? Mahilig ako sa ganon eh. Ngayon may pangarap ako. May pangarap akong panoorin na banda na never pang nagpunta ng Pilipinas. Ever. Ayaw nilang pumunta ng Pilipinas. So anong gagawin ko? Ako pa pupunta sa kanila. Pupunta ako ng States para lang mapanood sila. Ayun. Ganun kasi yun. Kapag pag gusto mo talaga pag gusto mo yung grupo o gusto mo yung banda, pupuntahan mo talaga. Gagawa mo ng paraan. Mofats ka dyan, Dark Angel. Mofats ang wala. Hindi Mofats. Foo Fighters. Kaso. Rage Against the Machine nga, pinuntahan ko eh. Rage Against the Machine yun. Alam niyo ba yung Rage Against the Machine? Baka maraming hindi nakakalam nung banda na yun. Pero, yun. Rage Against the Machine. Bata pa ako nun. High school pa ako nun. So, kasi minsan lang naman sila mapapadaan ng tulad niyan, Rage Against the Machine. Hindi na babalik ng Pilipinas yan. Disbanded na sila eh. So, wala na yun. Diba? But anyway, so kung may mga ganyan, pupuntahan mo talaga. Ikaw yung, lalo kung fan ka, ikaw yung pupunta. Dadayo ka. So, yun mga kotsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas na inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. At kung kayo po ay kagamit nito, i-download na lang yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan sa Sendwave, sa inyong unang padala ay makakuha pa yung nakaradagan $20 free credit. Dagdag din yan sa inyo ipapadala, mga kotsero. Kaya yun, ayan, gamitin na po si Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Okay. Being a president, medyo kailangan mag-ingat ka. Ingat ka. Kasi, yung F1 mo nga, binatikos eh. Kahit pera mo yung ginamit mo. Diba? Yung isa, pera mo. Yung isa naman, nilibre ka ng Singapore. Pero nabatikos ka. Diba? So, tsaka yung mga iba pa niyang biyahe, diba? Yung mga pagpunta niya ng state visits. Yan. Yung pagpunta niya dito sa kasal ng Prince of Brunei. Binatigo siya doon. So, it's knowing na
marami ang hindi fan ng Marcos administration. 'Di ba? Mahirapan. Mahirap 'yan. So, he should have been able to balance it out. 'Di ba? Ako iniisip ko, kung ako lang naman, ako na mag-a-announce. kung sakali, halimbawa ako si PBBM, sabihin ko, para wala nang questions manonood ako ng Coldplay. Ganon. Nood ako ng Coldplay para walang questions, ha. Pera ko to. Pera ko yung gagamitin ko dito. Yan, ganon. Para para, 'di ba? Para wala nang intriga, 'di ba? Sa'yo na kasi nanggaling. Tapos, kung ako yung kung ako yung nandun. Or make it discreet, 'di ba? Make it discreet. Yun nga lang nangyari dito. Siyempre magugulat ka, 'di ba? Nandun yung presidente, etc. So, kung ikaw ordinaryong tao ka, isipin mo, 'di ba? Wait lang. Pupunta tayo dyan sa security purposes. Wait lang. Naiintindihan ko yung security purposes. Naiintindihan ko rin yan. Pero, either way, makikita ka naman ng tao dun eh. Expose ka pa rin eh. Either way. So, di ba? Or, kausapin ko si Coldplay. Sabi ko kay Coldplay, gusto kong magpa-concert ng libre sa Luneta Grandstand or something. Ako magbabayad sa inyo from my personal money. Pero gusto ko lahat ng masang Pilipino mapapanood kayo. Di ba? Pwede rin yun. Ganun. Di ba? So, ewan ko lang. I could have done it kung ako gagawa. I could have done it in other ways. Pero on the other hand, I think they're making I think yung mga kumokontra naman kay PBBM, they're making a mountain out of a molehill. At since walang mole sa Pilipinas, wala namang moles sa Pilipinas. Siguro termite hill. They're making a mountain out of an ant hill. Ayan, mas madali. Para mas naiintindihan. 'Di ba? Kasi unang-una, mga kotsero, was it ginawa ba niya 'yon during official business hours? Kumbaga, kung nasa work, 'di ba, kung nasa work siya, tapos biglang dumating si Coldplay, iniwanan niya yung trabaho niya, tanood siya doon. So, yun. Yun, may problema ka talaga doon. I think nagka-issue lang naman to dahil doon sa chopper. Kasi, yun ngayon ang dinadrama nila dito sa Coldplay. Yun talaga yung issue. Grave insult to commuters. Sabi. Marcos draws flack for chopper ride to Coldplay concert in Bulacan. Yan. So yun. Ito yung I think dito siya nabibira pala ng sobra doon sa chopper. Pero mga kotsero, eto, basahin natin yung mga yung mga comments Yan. At naka-helicopter, umay. O yan. Naka-helicopter daw.
I, a regular Filipino taxpayer in the Philippines, go through heavy traffic as I ride a shuttle, a rela. Ano yung rela? Ano yung rela? A jeep, and sometimes a taxi in my daily commute while our country's president, BBM, rides a helicopter using my tax money to easily get to where he wants or needs to be. Okay. Mga ganyan reklamo. Okay. BBM rode a helicopter on the way to Coldplay. Are these our taxes? Chos, sana all hindi nata-traffic. O, sabi niya. Okay. While fans struggle to find ways to get to the PH Arena, Philippine Arena in Bulacan due to horrible public transportation system, the Nipo baby president that came from a corrupt family of murderers which made the PH drown in generations of debt arrives in a helicopter funded by taxpayers. Siguro taga-aktivista sumulat na ito. Malamang aktivista sumulat na ito. Yan. Ano pa yung mga sinasabi? Sana all naka-helicopter papuntang PH Arena para manood ng concert tapos tayong mga taxpayer nagbabayad. Yan. Okay. We've been so loud and so tired about the transportation issues in the Philippines, but these people won't care because they ride helicopters using our tax money. Mga ganyan ba? So dito na bibira ng sobra si PBBM. Alam naman na natin kung bakit nag-helicopter, di ba? Naglabas na ng statement ang PSG diyan. Ito sabi ng PSG. Yesterday, the Philippine Arena experienced an unprecedented influx of 40,000 individuals. Dami, no? 40,000 yan. Eagerly attending a concert resulting in unforeseen traffic complications along the route. Recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. So decisive action, ibig sabihin, sila ang nagdesisyon. The decision not only ensured the safety of our leader but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding and support for these measures are crucial in maintaining the safety and well-being of our nation's leadership. Ito yung sagot ng PSG. So keyword dito is yung PSG or key phrase, PSG took decisive action. So PSG ang nagdesisyon. Siguro, sabi ng PSG, Mr. President, mahirapan tayo makapunta doon. Sobrang traffic. 40,000 ang tao. Delikado sa'yo. Imagine mga kotsero. Imagine kapag yung presidente nasa gitna ng traffic. Imagine. Ito lang yan mga kotsero. Ito. Imagine this with me. Kung hindi ng chopper, ano mangyayari? 4 na kotse yan. May hagad sa harap, may hagad sa likod, may hagad sa dalawang gilid. Mabubisit silang lahat. Ano sasabihin? Anong sasabihin ng ng mga hampas lupang tulad natin na nagda-drive papunta doon, nagko-commute? Sino ba yung yan? Nakaano pa? Manonood lang ng concert, meron pang ganyan-ganyan. Either way, ibaba siya. Either way. Think about it. Simula Malacanang hanggang Bulacan. May hagad. 3 lane ng sarado. Bakit? Middle lane kung nasaan yung sasakyan ng presidente. Harap likod, may hagad. 2 gilid niya, nakabox siya dapat . May hagad. 3 lane agad yun, sarado. Dadaan ng presidente, tabi kayo. Dadaan ng presidente. Magrereklamo rin kayo. Ganun din. Di ba? Yun. Ngayon, sa akin, mga kotsero, isa pang sinasabi nila na using the tax money daw. Using tax money. Okay. Malamang sa malamang, I'm not sure pero I think this is the official official helicopter ng Malacanang. Dapat may seal yan .
Makikita naman yan sa gilid, may seal yan. Pero mukhang ito yung official helicopter ng Malacanang. Kasi may seal yan sa pinto. Diyan, no? Kung saan sasakay. But anyway, kung official seal yan, kung official helicopter to, syempre, taxpayers money talaga yan. Taxpayers money yan. Sure yan. Ngayon, the question is this. Dapat ba na ginastusan ng taxpayers money ang security ng presidente papunta sa concert? That's the question. What do you think? I would say yes. I'd say yes. Bakit? Presidente yan eh. Presidente yan eh. I'd say yes. Kahit anong ginagawa niya, kahit mag-CR lang siya sa tabi ng kalsada. Kung kailangan niyang gawin yun, kailangan ng PSG, taxpayers money ang magbabayad dyan. Regardless. Let's say, papunta siya ng magla-land travel siya, papunta somewhere. Tatabi sila sa isang rest stop, magsi-CR lang si presidente. Gagastusan mo ng taxpayers money yun. Bakit? Kasama niya yung PSG. Bayad ng taong bayan yung PSG. Kung may bomba sa loob ng CR. Kung may biglang pumasok sa CR, pinagsasaksak si presidente, di patay. Normal kasi yun. It's in the normal course of business. Trabaho nila yun eh. Alam naman iwanan ng PSG yung presidente. Di ba? Saan kayo nakakita ng ganon? Ngayon, etong mga batang to, tulad nito, sagutin natin to si Anonymous Galore. Bakit daw yung BBM na pupunta lang daw ng concert, naka-helicopter pa, gamit daw ang taxpayers money. Ganun yung sistema eh. Kahit saan pumunta ang presidente, nandiyan ang PSG. Kahit saan siya pumunta. Wala kayong magagawa. Kahit kumain lang yan sa Jollibee, kasama niya yung PSG niya. Si VP Sara nga, hindi kailangan ng PSG, binigyan ng PSG. Magkano yung ginastos sa PSG niya noong 2023 at 2022? Saan did you reply? What do you mean? Hindi, wala pa ako dun sa punto ng wala bang karapatan mag-relax ang Pangulo. Wala pa ako dun. Pupunta ako dun, pero ito muna, kasi ito yung mga malalaking issues. Una yung helicopter. Pangalawa, yung paggamit daw ng taxpayers money. Lahat naman to, bayad ng taxpayers money. Regardless of pumunta siya sa concert or hindi, bayad pa rin niya ng taxpayers money. Kahit saan siya pumunta, bayad niya ng taxpayers money. Because this is the PSG. PSG to. Kailangan nilang pantayan na si presidente. Wala tayong manggagawa doon. It is what it is. Ngayon, anong tingin niyo sa presidente? Eto, papunta na ako sa punto nung tao lang si presidente, di ba? Kung tayong ordinaryong tao, eto nga, nakapanood nga kayo ng concert Meron ng 40,000 na nakapunta dun sa concert. 40,000. Nakabili ng ticket para diyan sa concert na yan. Pasensya kayo, hindi kayo presidente.
Pasensya kayo, hindi kayo presidente ng Pilipinas. Pero kung kayo nga, feeling nyo, hinihil nyo yung inner child nyo kapag nanood kayo ng Coldplay concert, hindi ba pwedeng gawin ng presidente yun? Si Digong nga nagmomotor ano to? May kasama siyang PSG niyan. Ano naman, wala siyang kasamang PSG dyan. Nagmomotor siya sa Skyway. Nung natapos yung Skyway Stage 3. Ito pa. Nagrereklamo sila kasi yung tayo daw mga hampas lupa, ordinaryong tao, kailangan daw tayo daw nagsa-struggle to find ways. Ayan, we struggle to find ways. Parang BDO, lagi nagsa-struggle to find ways. So, totoo naman, pangit talaga ang public transportation system. In fact, sinita pa nga yan dito sa Coldplay ng concert. Pakita ko sa inyo ha. Traffic, holy shit! Ayan, si PBBM, yun, Pak. I think, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So thank you for making an effort. Naghiya si Presidente. Naghiya si Presidente, ano niya. Feeling ko, kaya nagsalita si Chris Martin kasi alam niya na nandyan si Presidente. Nakaasar talaga siya. Nasa dyan niya yun, namang asar. So, binring up ngayon yung traffic. Buti na lang ganito nag-react si BBBM. Kasi kung hindi siya nag-react ng ganito, mas nakaka-offend. Pero buti na lang nag-react siya ng ganito. Na parang nahihiya pa siya. Buti na lang. Ayan, Kasi kung hindi, mas nakakairita siguro. Mas nakakairita siguro. Kung hindi siya nag-react ng ganyan. Pero mga kutsero, matagal na nating problema ang traffic. Itong mga nagpo-post na to, malamang sa malamang, hindi pa nila naabutan yung sinabi ni Panot Aquino tungkol dyan sa traffic. Sign of progress daw yan. Sign of progress daw ang traffic. Sa bagay nga naman, kung iisipin mo, matraffic noon sa sa Philippine Arena, maraming nanonood ng Coldplay. Magkano ba ang ticket ng Coldplay? Magkano ba ang ticket ng Coldplay? So, ibig sabihin, may progreso ang 40,000 people. Bakit? Nakabili kayong lahat ng ticket Ako nga, hindi ako nakapanood ng Coldplay. Ako hindi ako nakapanood ng Coldplay Magkano ba yung ticket ng Coldplay concert? Natin. Wait. Baka may magsabi dyan, baka yung ticket ni Bongbong Marcos, kinuha pa sa taxpayers money. Mahiya-hiya kayo, magkano ang sahod ng presidente? 400,000 pesos a month. Barya lang yung ticket ng dyan. Barya lang yung ticket ng dyan, Coldplay. And even if gamitin niya ang personal money niya, hindi yung sahod niya sa pagiging presidente, afford niya yan. Ano ba? Bulacan. Yan. Ito na yung lower box premium. Pinakamahal, 22,000. See? 22,000. Ibig sabihin, mga kotsero, ang sinabi ng ating PSG, meron daw 40,000 individuals na nanonood ng concert kahapon. Ang pinakamura, 2.5. 2.5 yung, nosebleed section na yon. Sobrang taas wala ka na makikita. Nosebleed. Tapos, ang pinakamahal, 22,000. Sabihin na natin dun sa gitna. Sabihin natin sa pinakagitna. Ano ba yung gitna? Doon sa average.
O meron pang enhanced experience, 46,000. Oh my goodness. May kasamang picture, tsaka backstage pass. Meron pang 30,000. Lo, mahal pa na itong Coldplay. Hindi ako nanood. 10K? 10K yung gitna? Sa 10K. O sabihin natin average 10K. 40,000. Ibig sabihin, merong mga tao na naka-afford ng 10K sa isang araw para manood lang ng concert. So it's not even an excuse. Hindi kayo naghihirap. Itong mga nagrereklamo na to, hindi kayo naghihirap kasi afford yung bumili ng ticket ng Coldplay. Yung 2.5 nga, mabigat na yun eh. 2.5, mabigat na yun. Kalahating buwang gasolina ko na yun eh. 2.5. Baka mamaya may mga DBS na magsasabi. Sasabihin ng mga DBS, si Tatay Digong, hindi naman siya ganyan. Hindi naman siya nanonood ng mga concert, etc., etc. Oy, wait lang. Siya nga nagpabili ng eroplano eh. 2 billion pesos. Di pa siya nagpabili. Siya nga bumili ng eroplano, 2 billion pesos worth. Gulfstream. Para lang makabiyahe. 2020 yan. Sa kanya galing yan ha. Sa balita pala galing yan. Hindi sa akin. Dinideny pa yan nung una. Ang sabi ni Lorenzana, hindi presidential plane yan. Yung Gulfstream na, ito yun G280. Yung Gulfstream na yan, gagamitin yan in the event of a crisis situation. Dun gagamitin. In the event of a crisis situation, yung Gulfstream 280 na yan. Let me emphasize that we do not consider the G280 as a luxury aircraft but a necessary component of the AFP modernization program. Ay! Bakit? Magkakaroon ka ba ng bomba yan? Diba? Part to ng AFP modernization. My goodness. Tapos, after ng term ni Digong, napaamin din sila na yung Gulfstream is the presidential plane. Napaamin din sila eventually pagbaba ni Digong na yung Gulfstream is the presidential plane. So, ibig sabihin, kasi 2019 binili eh. So, noong 2019, 2020 daw dineliver. So, simula 2020 hanggang 2022, pag si Digong bumabiyahe to and fro, Malacanang to Davao, Davao to Malacanang, ay, naka-Gulfstream 280 siya. Ayan, PAF, Philippine Air Force, Gulfstream jet is for use of the President. Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo said, the presidential jet is for use of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines as mandated by law. Pinasulungalingan niya si Delpin Lorenzana. So, itong 2 billion Gulfstream 280 na jet during the time of Digong was used para ibiyahe si presidente ng balikan Davao to Manila, Manila to Davao. Anong sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters? Siyempre, presidente siya, kailangan safe siya, kaya nga may PSG eh.
Now you understand what I mean. Kaya siya naka-helicopter. Kaya siya naka-chopper. Correct, Pepe Malonzo. Weekly pa yan. Uwian siya ng weekend. Hanggang matapos yung termino niya. O, tapos magrereklamo yung mga DBS. Sayang ang gasolina. Personal trip lang naman yan. Ganyan-ganyan. Ay, ba't hindi nakuha ni Digong na mag commercial flight papunta ng Davao every week? Security, di ba? Official business ba yung pag-uwi sa probinsya? No, it's not. It's family time. It's personal business. Kasama ba ang PSG? Oo. Sino naghatid sa kanya? Air Force. Philippine Air Force. Bakit? The Gulfstream 280 is owned by the Philippine Air Force for use of the president only. As mandated by law. So yun ang sagot diyan. Mahaba nga lang mahaba yung pasakalya natin sa actual na sagot. Bakit? Kasi maraming issues na kailangan mo i-unpack. Una, yung issue ng chopper. Dapat bang gamitin yun? Yes. Bakit? For the security of the president. Sinabi naman ng PSG. They took decisive action. Sila na ang nag-decide. Kesa nga naman, mas makaistorbo ka sa mga nagdadrive papunta ng Philippine Arena, ilapag mo na lang doon yung presidente. Mas secure. Mas discreet pa. Kailangan gumamit for security. Taxpayers' money ba yan? Unfortunately, well, not unfortunately, well, yes, it is. Bakit? Because the PSG, in and of itself, is being paid using taxpayers' money. Sabi ko kanina, kahit tumae lang sa kalsada o tumae lang sa rest stop, si presidente, bayad pa rin ng PSG. Pangalawa. Pangatlo, bakit daw yung ordinaryong tao nakuhang pumunta doon ng nagko-commute lang o nagda-drive lang, tapos si presidente naka-chopper. Magpresidente ka rin kasi. Takbo ka, try mo, tumakbo ka sa election. Para maprotektahan ka rin ng PSG. Mukhang kailangan mo ng protection eh. Takbo ka rin sa election. Maging presidente ka muna para ma-experience mo. Hindi naman tayo presidente eh. Ba't ako hihingi ng buhay presidente kung hindi naman ako presidente? Ba't ako hihingi ng VIP treatment? Sa daming V, no? Kung hindi naman ako VIP. Afford ko lang naman 2.5 na ticket. Di ba? Ba't ako hihingi ng backstage pass at picture kasama ng banda kung ang afford ko lang ay 2.5 sa ticket? Doesn't make sense. Pang-apat. Pang-lima na pala. Pang-apat ba? Pang-lima? Pang-lima. Ba't naman si Tatay Digong? Di naman ganyan. Anong tingin nyo sa uwian niya pag weekend? Naka-Gulfstream 280. Simula 2020 hanggang 2022. Anong tingin nyo sa mga eroplano na pinapasara niya pag umuwi siya ng Davao nung nung first few years ng administration niya, nung wala pa yung Gulfstream 280? Hindi naman pwede siyang may kasabay sa eroplano eh. Pag bumili siya ng ticket, kanya na yun. Wala nang iba. Wala nang iba sasakay doon. PSG na niya ang sasakay doon. Tingin niyo ba hindi bayad yun ng taxes ng bayan? Nasa PAF daw, Julius. Nasa PAF daw, yung eroplano. Ngayon, on a personal note, although sa akin, maliit na bagay lang yung nangyari na yan sa they're making out, ulitin ko lang they're making a mountain out of an anthill. And I'm using anthill kasi wala naman tayong mole sa Pilipinas. They're making a mountain out of an anthill or a termite hill or out of a nuno sa punso.
Oo, ganun. Maliit na bagay yan. Pero, on the other hand, dahil sa dinami-dami ng binabatong issue kay PBBM pagdating sa mga extracurricular activities niya. Si F1, si pagbisita doon sa Brunei wedding, etc., etc. Tapos ngayon ito si Coldplay. Dahil sa dami ng batikos na nakukuha niya, sa mga susunod pa niyang extracurricular activities, he should be much more conscientious or mas maging aware siya sa pwedeng impact ng activity na gagawin niya. Alam natin maliit na bagay ito. Maliit na bagay lang talaga yan. Pero sa mga taong may mali siya, gagawa nila ng issue yan. And right now, sa dami ng mga tao, di pa ng mga tao, sa dami ng partido, kasi 2 lang naman, 3 lang naman yan eh. Sa dami ng partido naggalit kay PBBM, yung mga DBS, Duterte Balahura supporters, at saka yung mga Dilawan, lahat ng galaw niya talaga, gagawan talaga ng issue yan. So he should be much more conscientious dito sa mga ginagawa niyang extracurricular. Ganun. He should be much more conscientious. Again, kung ako nasa posisyon niya, during this time, ako lang naman to. Kung ako si PBBM, I'm not saying he's wrong. What I'm saying is, kung ako lang nasa posisyon niya, sa akin na mismo manggagaling. Ako na mismo yung magsasalita. Huwag niyo akong guluhin today, pupunta akong Coldplay. Ganon. Hindi niyo malalaman kung ano oras ako nandun, etc., etc. Basta manonood akong Coldplay. Ganon. Saka sila ngayon gumawa ng issue. At sa akin nang galing yung issue. Hindi siya nanggaling sa naispatan ako doon o nakita ako dyan, etc., etc. Kung ako yung tatanungin, mas maganda na sa akin manggaling yung issue kaysa isuhan ako ng ibang tao. So, yun. So, yun. So, I hope yung mga next na biyahe ni PBBM won't be as controversial. Gumawa lang kasi ng issue talaga eh. Gumawa ng issue eh. But, syempre, pag nga naman hindi natutuwa sa'yo yung mga, or hindi ka gusto ng mga taong bumabati ko sa'yo, wala ka naman magagawa doon. Choice naman nila yun eh. Diba? Wala ka tayo magagawa doon. Kahit ikaw yung nasa tama, kung lalagyan nila ng mali siya yung mga ginagawa mo, lalagyan nila ng mali siya yan. It's all but normal. So, ayan mga Coachero. Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel at pa-follow na rin tayo sa ating Facebook page, Coach Jarrett ng pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye.